natin ang ating Panginoon. Praise God. Praise God. At malaya tayong makakaupo sa kanyang presensya, mga kapatid. Sabihin natin lahat, Happy Pentecost Sunday. Amen. Sabihin natin lahat, anong ibig sabihin nun? Okay. What does it mean? Yung first time mong maka-attend sa Pentecostal na gawain, mga kapatid, kung ikaw po ay hindi pa nakaka-attend sa isang gawain na ganito, ang unang-unang talagang papasok sa isip mo ay, anong ibig sabihin niyan? Ano ibig sabihin nito? Ano ang aking nakikita? Yung mga apostoles, mga kapatid, sa upper room, nang sila po ay nagpunta doon, first time nangyari itong kaganapan na ito, at lahat ng taong nakasaksi ay nagtatanong, ano ang ibig sabihin niyan? Anong ibig sabihin ng aking mga nakikita? Ano yung nangyayari sa kanila? At alam niyo, mga kapatid, ang kanilang mga reaksyon, parehas pa rin sa atin ngayon. They were amazed, and they were in doubt, and some mock. Ang iba ay namangha. Ano ang nangyayari? Ang iba naman ay nagdududa. Totoo ba talaga yung mga pangyayaring yan? At ang iba naman ay nagmamak or nangungutya. Naalala niyo yung una kayo naka-attend sa gawain, mga kapatid, nung hindi pa kayo na-convert? Yung first time yung naka-attend ng Apostolic Church. Balikan nyo. Anong unang pumasok sa isip nyo? Mababaliw na ata itong mga to. Ang iingay. Anong nangyari sa kanila? Bakit sila umiiyak? Tapos mamaya tatawa. Tapos nagtatalunan. Tapos umiikot. Tapos gumugulong. Tapos kung ano-ano nangyari sa kanila. Nasasapian na ba itong mga to? They were amazed. And some were in doubt. Totoo ba talaga yung kanilang nararamdaman? Totoo ba yung aking nakikita? Mga OA lang naman siguro yung mga yan. Mga OA, mga overacting. Hindi totoo yan. And some mock. Yung mangyari itong Pentecostal, first day na nangyari, mga kapatid, yung mga tao, ganun din ang reaksyon. Ibig sabihin, pag may ganung reaksyon, ibig sabihin, meron silang nakita. Meron silang na-witness. At ito ay hindi lamang basta eksena na nakatayo lang silang mga kapatid. At, ayun na yun. Pag ikaw po ay nagduda, at ikaw ay na-amaze, at ikaw ay nag-mock, sa palagay ko, meron silang napansin na kakaiba, na hindi normal. Right. Amen? Amen, Pastor. Kaya nila nakita ito. So what does this mean? Sila po ay nagtanong, anong kaya ito? And some of us, mga kapatid, nung sila po ay pumasok sa gantong klaseng apostolikong pananambahan, may katanungan sila, ano kaya ibig sabihin nito? Ano kaya nangyayari sa kanila? Paano kaya ang ibig sabihin nito? And nahiyala sila siguro magtanong. Ito, mga tao to, nagtatanong sila sa kanila puso, ano kaya ito? Ito po yung itatry nating sagutin ngayong umagang ito, mga kapatid. Based sa kanyang mga salita at hindi based sa aking mga sariling pananaw. We were all based this on the Word of God. Amen? Amen, Pastor. Verse 13, others mocking said, these men are full of new wine. Sila po ay mga lasing. Sino na po ang nalasing dito, mga kapatid? Subukan nyo ng malasing. Nagpapanggap pa yung iba, oh. Yung mga... Anong feeling ng lasing, mga kapatid? Nahihilo? Susuka? High na high? Merong isang description narinig ko kay Brother Billy, sabi niya, hindi mo na makontrol ang iyong ginagawa, kahit alam mo ang iyong ginagawa. Tama ba? Tama ba yung sa mga nalasing dito? Para bagang may ibang nagko-control sa'yo. Yung spirito ng alak.
Ah. Hindi mo na, alam mo ginagawa mo, pero hindi mo siya makontrol. Pag naglakad ka, tuloy-tuloy na siya. Kahit na merong bangin doon. Mahulog ka. Kaya pala daming lasing na naluhulog eh. Kasi di na nila makontrol eh. Lakad lang sila, lakad. Dire-diretso kahit na natumba sila mga kapatid. Pag sila po'y nagsalita, lumalabas lahat. Hindi mapigilan, tama ba? Salita ka, magkwento. Kaya nga maraming lasing na mahilig magkwento eh. Kasi magkukwento sila kasi di na nila pagilan. Kwento na sila ng kwento. All throughout. Nagsasabi ng totoo pag lasing na. Nalalabas na katago. Gabi, ang daming mga hugot dito sa side na ito, mga kapatid. Ayaw bitawan yung mic pag nalasing. They were mocking, mga kapatid, yung mga taong ito. Kasi akala nila, hindi pa sila nakakita eh, kaya akala nila lasing itong mga ito. Right, amen. Mga lasing. Praise God, ang hindi nila alam, ito po yung mga lasing sa Espiritu Santo. Hallelujah! Sabi ng Ephesians, be not drunk with wine, but be filled with the Spirit. Hallelujah! Ang pagiging puspos, mga kapatid, ng banal na Espiritu Santo ng Diyos ay maaaring tulad din sa pagiging lasing. Hallelujah! Ngunit hindi lasing sa Espiritu ng alak, ngunit lasing sa kapuspusan ng banal na Espiritu Santo ng ating Diyos. Amen. Sila po yung mga lasing. Look, tingnan natin kung ano yung ibig sabihin ng Pentecost, mga kapatid. Ano nga ba ang Pentecost? Sabi niya, mga Pentecostal? Mga ano yan? Mga baliw yan. Nasisiraan ng bait, mga kapatid. Hindi nila alam kung paano kasarap magpuri eh. Alam mo yun, mga kapatid, if you know kung saan ka galing, if you know kung ano nangyari sa buhay mo, at alam mong meron kang tagapagligtas, hindi mo mapigilang hindi magpuri at sumamba sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah. Luke 24:46 to 53, Jesus promised and commanded this experience just before His ascension. Ang Pentecost po ay ipinangako na ng ating Panginoon. Luke 24:46 to 53. Let's read. 24:46 to 53. And said unto them, thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer and to rise from the dead, and the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Praise God, doon si brother sa Jerusalem. Nakasulat ka, kapatid. Beginning, simula sa Jerusalem. Simula sa iyo, brother. Okay, begin at Jerusalem, and ye are witnesses of these things, and behold, I send the promise. Sino ang nag-send? Si Jesus. Ano ang kanyang sinend? Ang pangako. The promise of my Father unto you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Ang Pentecost ay being endued with power. Right. And he led them out as far as Bethany, and he lifted up his hands and blessed them. And it came to pass, while he blessed them, he parted from them and carried up into heaven. And they worshiped and returned to Jerusalem with great joy, and were continually in the temple praising and blessing God. Ito po ay ipinangako na ng Panginoon sa kanyang, ito, sinabi niya dito, sa kanyang mga followers. Hallelujah. Kayo po ay mag-antay. Pag-aakyat, kayo po ay mag-antay sa Jerusalem, tarry, ye wait. Mag-antay kayo, sabi ng Panginoon. Mag-antay kayo until ye be endued with power. Ito yung minsan kulang sa atin, mga kapatid. Hindi tayo makapag-antay. Tayo po, sa time natin ngayon, tayo laging nagmamadali.
Laging may hinahabol. Pagkatapos ng service, alis na. Kailan ba matatapos si pastor mag-preach? Kailan ba matatapos yung service? Ang tagal naman ng awitan. Ang sabi ng Panginoon, tari. Kayo po ay mag-antay. Naalala niyo yung sabi ni Pastor Frank? Tari. Kailangan niyo mag-antay hanggang matanggap niyo yung pangako until you be endued with power from on high. Kapangyarihan na galing sa Panginoon. Hindi kapangyarihan ko, hindi sarili nating kapangyarihan, kundi kapangyarihan na ibibigay ng ating Panginoon. Kapangyarihan na nanggagaling sa Kanya. Hallelujah! Sino dito may mga struggle, mga kapatid? Sino dito may mga problema sa buhay? Sino dito yung nangihina? Sino dito yung para bagang kailangan nila ng power na galing sa ating Panginoon? Only Jesus Christ can satisfy it. Siya lang ang pwede magbigay niyan, mga kapatid. Hallelujah. When we cannot go on, mga kapatid, we need this Holy Spirit. Ay, mga disipulo, gusto na lang mag-quit eh. Ayaw na nila eh. Okay, pero yung Espiritong Santo ang siyang nagbago sa kanilang mga buhay, mga kapatid. This is the promise of Jesus, Acts 1:4. Just going to read. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, ye have heard of me. Wait on the promise of the Father. Sino dito nasubukan ng mapangakuan? Kayo po yung napangakuan. Pagbalik ko, bibigyan ko kitang pasalubong. Pagbalik ko, galing Baguio. Pasalubong. At inatay nyo yun, mga kapatid. Salamat at wala akong pinangakuan. Pero pag may pinangakuan ka, naalala ko nung kami po'y maliliit pa, lagi namin inaantay yung pagbabalik ni Papa. Kasi pag umuwi siya, may dalang pasalubong. At excited kami. Dahil alam namin na may pangako siya, may promise siya na lagi niyang tutuparin. May promise. At inantay namin yung pasalubong namin na curly tops. Curly tops. Tsaka at weekends merong panicomics. Saya kami, mga kapatid, hindi na uso yung panicomics. Pero tuwan-tuwa kami doon. Panicomics, Voltron, Petit, Tomas and Kulas. Yan pa ba yung laman ng comics noon at ngayon? Mr. and Mrs. We're enjoying it, mga kapatid. Meron siya pangako. That's earthly. Earthly pa lang yan, mga kapatid. How much more ang pangako ng ating Ama sa Langit na hindi natin kayang antayin, mga kapatid. Dapat lagi tayong sabik sa kanyang pangako. Hallelujah, na meron siyang ibibigay sa atin that can change our life. Hindi ako ang kayang magbago ng buhay nyo. Kahit ako, hindi ko rin kayang baguhin ang sarili ko, mga kapatid. Only the Holy Spirit, the promise of the Father, can change us and empower us. Hallelujah. Kaya kung meron tayong gustong baguhin sa ating mga buhay, mga kapatid, sa ating sitwasyon, sa ating kalagayan, it's the Holy Spirit. It is the promise of the Holy Spirit that can transform us and change us, mga kapatid. They were forever changed, mga kapatid, yung mga disciple because of the Pentecost. Right. Hallelujah. Kung nagtatanong ka, anong ibig sabihin nito? It is changed life. Hallelujah. 8:9 ng Acts 8 and 9, the same chapter. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and to the uttermost part of the earth. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of his sight. Hallelujah. Ito po'y pangako at utos na ito po'y mangyayari, sabi ng ating Panginoon. Amen. Just as written. Right. At nung pinangako ng Panginoon, after 10 days, ito po yung nangyari, mga kapatid.
Baka nagtataka kayo, etymology mula tayo, saan galing yung word na Pentecost? Ibig sabihin ng Pente, meaning ay 50 days after resurrection. Naalala niyo pa, kailan ba yung Holy Week? Holy Week. Kailan yung Holy Week? Kailan yung Resurrection Sunday, nung Sunday na yun? Naalala niyo pa yung nag-Resurrection Sunday tayo? Okay. Bilang kayo ng 7 linggo. 7 weeks. Sino magaling mag-times? 7 times 7. Ang galing talaga. 49. 77, 49 plus 1, 50. This is the 50th day, simula nung resurrection. Si Jesus Christ, noong time nila, nag-resurrect si Jesus Christ, 50 days. Na sila po yung magkakasama, yung araw ng Pentecost. It is a Jewish festival, at yung festival na yun, mga kapatid, they were rejoicing. They were festival nga eh. At nung araw na yun, doon din yung araw na pinili ng Diyos na ibuhos niya ang kanyang banal na spirito. First time in history. Mantakin niyo mga kapatid, si Lord mismo ang siyang maninirahan sa iyo. Ayun ang Pentecost, mga kapatid. Yung pinaglilingkuran, yung sinunod siya mismo ang maninirahan sa iyo. Kaya bang gawin ni Buddha yon, mga kapatid? Si Buddha titira sa iyo? Kaya bang gawin ni Confucian? Kaya ba yung gawin ng iba-iba? Mga sinusundan nilang mga leader, mga kapatid? No. Only Jesus Christ can do that. Because He is still alive. And He's living inside our hearts. Hallelujah. At patuloy tayong babaguhin, at patuloy tayong binabago, at patuloy tayong nililigtas, at patuloy na ituturo kung ano ang kailangan nating dapat gawin, mga kapatid. That's the power of Pentecost. At sila po ang original recipient, mga kapatid. Alam niyo original recipient? Yung unang nakatanggap nito? They were 120. Ilan tayo dito? Tayo po ay nasa around 80 people. Ilan? 70? Sa ating Asher? Estimate ko nasa 70 tayo. 70, 80. Mga kapatid. Sila po ay nasa 120 na tao. Sa upper room. Mga followers ni Jesus. Sila po ay nasa loob ng isang kwarto. Alam mo yung gano'n sila katagal nagantay? Alam mo yung gano'n katagal? 40 days si Jesus, di ba? Sa earth. Bago siya nag-ascend. Doon ang galing yung 40 days natin eh. Sa mga funeral. 40th. Kasi si Jesus Christ, nag-resurrect siya for 40 days bago siya nag-ascend. At yung nag-ascend siya, pinangako ng Panginoon, sabi niya, antayin nyo, kayo po'y mapupuspos. Ipapadala ko ang kapangyarihan. So nagtipon-tipon sila sa Jerusalem, naghanap sila ng kwarto doon, ng isang lugar doon, na pwede nilang pag-istayan. Hindi nila alam kung gaano sila katagal nag-aantay. Halimbawa, sabihin ko sa inyo ngayon, mga kapatid. Okay, mga kapatid, magtipon-tipon tayo dito, walang aalis, walang lalabas. Mag-aantay tayo hanggat dumating ang kapangyarihan. Hanggat dumating ang kapangyarihan. Mag-aantay lang tayo lahat. Ayun ang sabi ng Panginoon. Hindi nila alam kung gaano katagal. Hindi nila alam gaano katagal. Nagantay sila isang araw, wala. Walang nangyari. Pangalawang araw, wala pa rin. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila, mga kapatid. 2 days, 3 days. Sino kaya magantay ng gaano katagal? 2 days, sa pila nga lang, di nyo na kayang mag-antay eh. Hindi natin kaya magantay. 2 days, 3 days, 4 days, 5 days. Siguro sila po'y nananalangin ng mga time na yun. Sila po'y sama-samang nagpipray. Tayo, pag nag-aantay tayo, di tayo nagpipray. Ganyan tayo, boboard na ako. Sila nagpipray, mga kapatid. Wala. Pastor, wala pang cellphone nun eh. Makapag-pray sila. Sila po'y nalalangin. Nag-pray sila 6 days na. Malamang nga, siguro nag-aayuno pa sila, mga kapatid. Siguro ang iba, karating ba talaga? Pero they were holding on to it. Dahil naniniwala sila sa salita ng ating Panginoon na mayroong darating na kapangyarihan.
that they will be filled with the Holy Ghost. At ito po yung nabanggit na sa Scripture. And they waited 10 days. Finally, at the day of Pentecost, yung ating binasa sa Acts chapter 2. And when the day of Pentecost was fully come, they were all in one accord in one place. Ibig sabihin, they were all in one accord, nagkakaisa sila. Hallelujah! Anong ginagawa nila, mga kapatid? I believe they are worshiping. I believe they are praising God. I believe they are praying. Hallelujah! Because they were all in one accord. After 10 days, they were still all in one accord. Walang nagsasamaan ng loob doon. Kasi kung meron silang samaan ng loob, mga kapatid, they were not in one accord. Walang nagre-reklamo sa kanila, gutom na ako. Wala dyan, gusto ko na umuwi. All 120, they were all in one accord, in one place. Hallelujah. Sila po'y nag-aantay. At habang sila po'y nag-aantay, suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind. Hallelujah. And it filled all the house where they were sitting, just like this. Hallelujah. Walang lumalayo yung isipan. Kung ano-ano mga naisip na mga problema, mga kapatid. Ano ba naman itong kapatid ko? Napakasama naman niya. Walang ganun, mga kapatid. They were all in one accord and they were all worshiping God. Hallelujah. Ang kanilang focus ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Alam niyo yung mga taong involved doon? Yung 120? Alam niyo kung sino-sino? The disciples. Mary nando doon. At yung aking tiningnan, mga kapatid, sabi ko, mga ordinaryong tao lang naman itong mga to eh. Just like we are. Nothing special about them. There's nothing special about them. In reality, dininay pa nga nila si Lord eh. Peter denied Jesus. Hallelujah. Si Thomas nag-doubt. Lahat ng mga apostoles, tumakbo nang si Jesus na crucify. Nawala sila lahat. Ibig sabihin, itong mga taong ito, may mga failure sila, mga kapatid. May mga nagawa silang pagkukulang at pagkakamali. But still, the Lord promised the Holy Spirit unto them. Hallelujah. Salamat na lang, Panginoon. Hallelujah. All 120 in Acts chapter 1, 13 to 15, we can read. Nababasa natin, mga kapatid, they were not perfect people. Sila po may mga kanya-kanya mga eksena sa buhay. Pero sino ang ginamit ng Panginoon? Sila rin, na siyang nag-antay, mga kapatid, at nagtiwala sa ating Panginoon. I believe right now, kung sino yung mga nagtitiwala sa Diyos. Right. Hallelujah, despite ng iyong kalagayan sa buhay. Hallelujah, God can fill you with the Holy Spirit and can empower you with the Holy Ghost. It is a fulfillment. Hallelujah, ito po yung na-fulfill. No, sa Acts chapter 2, 1 to 4, Acts chapter 2, 14 and 8, to 18, ito po yung fulfillment ng pangako sa Joel chapter 2. Nag-start yung pangako, sabi ng Joel, sa Bible, mga kapatid, let's read from book of Joel chapter 2 verses 27 and 28, if I'm not mistaken. Pwede mang pa-flash sa screen. Joel chapter 2. Praise God. Verses 28, 27. Sige, simulan natin sa 27. And ye shall know that I am in the midst of Israel, that I am the Lord your God, and none else, and my people shall never be ashamed. And it shall come to pass that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. Hallelujah. Kapag binasa natin sa book of Joel yan, ang sabi sa Joel, darating ang panahon na aking spirito ay ibubuhos ko. Hindi pa yun nangyayari before eh. Sabi ni Jesus, sabi ng ating Panginoon, ako na mismo ang titira sa'yo. What a great privilege, mga kapatid. This unworthy vessel, dito titira ang ating Panginoon. Oh, Jesus. At siya ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan, sa atin ng kapangyarihan, not to do our own will. The purpose of the Holy Ghost is not our own agenda, but His agenda.
Ang banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa iyo at sa atin kung ano ang dapat nating ikilos at gawin habang tayo pag narito sa mundong ito. Wow, Jesus. Oh God, itong vessel na ito na nagkakamali at nagkakasala, hallelujah, nang pinili ng Diyos para siyang tirahan. Hallelujah. Sabi doon, I will pour out my spirit upon all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see vision. Yung fulfillment niyan ay nagsimula sa Book of Acts, chapter 2. Nang unang beses na binuhos ng Panginoon ang kanyang banal na spirito. And I believe, mga kapatid, sabi ng mga theologians at base sa mga pag-aaral, meron tayong tinatawag na early rain at saka latter rain. Early rain at saka latter rain. Kumulog na, mga kapatid. Early rain at saka latter rain. Merong paunang ulan at merong ulan na after. Early rain tsaka latter rain. Okay? Sa early rain, bago mag-start ang harvest. Okay? Tapos pagka-harvest, mga kapatid, muulan ulit. Kung di ako nagkakamali, sa farming. So, mayroong time span yun. Yung early rain ay nag-start sa Book of Acts. Umulan na nun. Binusa, alam nyo, inaantay ko, mga kapatid. And I believe, mangyari to sa aking lifetime. Na ako po'y maka-witness ng latter rain. Wow, hallelujah. Come on, Pastor. Hallelujah. Di kayo naniwala, mga kapatid. I believe with all of my heart. Bago pa man ako umalis sa mundong ito, gusto kong makita sa bawat churches, hindi lamang sa mga churches, sa mga schools, sa bawat pamilya, mga kapatid, na ang outpouring ng Holy Spirit will be poured upon all flesh. Hallelujah, kahit sa iyong mga kapitbahay at sa community, mga kapatid. Hallelujah, na ang Diyos ay tumatawag ng mga kaluluwa. Hallelujah, kung saan ibubuhos niya ang kanyang banal na spirito. Hallelujah, gusto ko yung masaksihan sa bawat school. Hallelujah, sa community na aking kinabibilangan. At nagsisimula na ngayon, mga kapatid. Nagsimula na sa Book of Acts. Hallelujah, at unti-unti na nating nakikita. Hallelujah, tingnan niyo, nabubuksan na yung puso ng ating mga kababayan. Hallelujah, naghahanap na sila ng katotohanan. At makikita mo, if you go around, you will see it in schools. Makikita mo to sa mga community. Marami na ang naghahanap ng salita ng Diyos. They were thirsty. Sila po'y nauuhaw na. At gusto nang malaman anong ibig sabihin yan. What does it mean? They were looking for such a thing like this. Wow. This is that. Wow. Ito yung sinasabi ko, ito yung sinasabi noon, na kailangan mangyari ngayon. Hallelujah. At sino ang kanyang gagamitin? Ang kanya ring mga anak. Hallelujah. This is an experience, a fulfillment of the ministry of Jesus and the response to the gospel. Hallelujah. Kapag ikaw po ay nag-respond sa gospel, hallelujah, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins. What? And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. It is a response of the gospel of Christ's death, burial, and resurrection. At alam nyo, ito po'y ipinangako sa lahat. Para sa iyo to, kapatid. Para sa akin to, kapatid. At para sa mga anak natin. Hallelujah, sa mga susunod na henerasyon at hindi lang sa atin, sa lahat ng mga tao. Ang Diyos patuloy na tumatawag, mga kapatid. Nagsisimula na eh. Nagsisimula na yung pagtawag ng ating Panginoon eh. At ayaw akong magpahuli. Ilang beses ko na ito sinabi, mga kapatid. God is looking for souls. The Lord is looking for souls na lumalapit sa Kanya. Hallelujah. Kung saan pwede niyang ibuhos ang Kanyang Espiritu Santo. A group of people that God can use. It doesn't matter kung ano ang iyong buhay, ano ang iyong sitwasyon, ang iyong kalagayan. Ang importante, handa kang humarap sa Kanya. Handa kang magpakumbaba sa Kanyang harapan. Hallelujah! At willing ka, Lord, infill me with your Holy Spirit so that you can use me according to your will. Oh, Jesus. Hallelujah. Alam nyo, hindi natin kaya sa ating mga sarili. We need the power of the Holy Ghost. Sa ating mga sarili, ang mahina tayo eh. Kaya nga kailangan pa nila
ng Holy Spirit. Kailangan nila to be filled with the Holy Spirit. Sila po'y nagantay. Sila yung nagantay for many days, 10 days, mga kapatid, hindi nila hanggang kailan. And then finally after that, sila yung mga disipulo na nagtatago, ng mga natatakot, mga kapatid, na hindi alam ang gagawin sa buhay, sila po'y simulang nagtumayo at nangaral ng salita ng Diyos. Ano ang nagpabago sa kanila? Ang banal na Espiritu Santo. Hallelujah. And I'm looking for that. I'm looking forward. Hallelujah. Nakikita ko, sabi doon, your young man shall see visions, your old man shall dream dreams, your young man shall see visions. Alam nyo, nakikita ko, mga kabataan tumatanggap ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Oh, Jesus. I can see young people. Hallelujah. Mga kabataan na ginagamit ng Diyos, na puspos ng banal na Espiritu Santo na siyang gagamitin ng Panginoon in these last days. Mahirap mabuhay sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Hallelujah. But God will choose people. You're a chosen generation, a royal priesthood, a peculiar people. Hallelujah, na tinawag ng Diyos na kanyang pupuspusin. Hindi lamang to para sa mga young people, every one of us. Hallelujah. Bawat isa sa atin na nais at bukas ang puso para tanggapin ang kanyang mga salita. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, you will pour out your Spirit upon all flesh. Walang exempted, mga kapatid. Hindi yan sa iyong nagawa. Hallelujah, basta you are willing. Hallelujah, at willing kang magbago para sa Kanya, mga kapatid. It is a decision. Right. Amen. How many of us here are ready to receive His Word today? How many of us here are ready to receive His Holy Spirit that can empower you, empower us to do His work? Hallelujah. Make a decision to repent. Hallelujah. And to be baptized in His name. And to be baptized with the Holy Spirit. Oh, yes, God. Hallelujah. Oh, Jesus. The message of repentance ay hindi pwedeng mawala, mga kapatid. Ang iba gusto lamang yung power. Gusto lang yung power. Gusto lang nila yung kapangyarihan, mga kapatid. Hallelujah. But we need to come boldly upon Him. And Lord Jesus, search our hearts. Alam kong hindi mo ako kayang puspusin kapag wala ang pag-surrender ng aking puso at ng aking buhay sa iyo, Panginoon. Saliksikin niyo po ito, O God. Hallelujah. At baguhin niyo ang aming buhay. Hallelujah. Kung ano man ang mga nagawang pagkukulang at pagkakamali, Panginoon. Hallelujah. Cover this with your precious blood. Hallelujah. And right now, starting today, O Lord God, let your Holy Ghost, hallelujah, ang siyang manguna sa aming buhay, sa aking buhay at sa buhay ng aking mga kapatid. Hallelujah, at ang iyong gawa, Panginoon, ang iyong work, ang siyang mag-manifest, O Lord God. Unite us, O God. There's power in unity, mga kapatid. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Kailan nila na-receive ang Holy Ghost? Nung sila po ay merong pagkakaisa. Hallelujah, sila po ay merong pagkakaintindihan, mga kapatid. Hallelujah, sa book of Joel, dumating yung latter rain. Hallelujah. After ng napakaraming sumpa sa bayan ng Israel, after napakaraming sumpa, sinumpa sila, mga kapatid, ang dami nangyari sa kanila. Pero ipinangako na Panginoon na ibubuhos ko ang latter rain. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pero gusto niyang makita, ang sabi niya, let the priest, the minister of the word, weep between the porch and the altar. Ang sabi niya, gusto ko makita ng mga taong tumatawag at umiiyak para sa kaluluwa. I will pour out my Spirit, but I want my ministers. I want the priests, hallelujah, to weep between the porch and the altar. Nasaan na yung mga taong umiiyak para sa kaluluwa? Nasaan na yung mga taong lumuluhod para sa kaluluwa? Hallelujah. I'm ready to pour out my Spirit, but I'm looking for people who will pray for souls. I will use people na siyang nananalangin at tumatawag. Who weep between the porch and the altar. Ikaw at ako, ang hinahanap ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah, na pwedeng mamagitan sa Diyos at sa mga tao kailangan maligtas.
At we cannot do this on our own. We need the power of God. We need the Holy Spirit that will infill us, Lord Jesus. We surrender our lives before you, Lord. Hallelujah. We sacrifice ourselves. Praise your holy name, Jesus. Alam niyo mga kapatid, God will bring fire. He will provide the fire. He will provide the fire if you will provide the sacrifice. Hallelujah. Kailangan natin ialay ang ating mga sarili at ibubuhos niya ang kanyang banal na Espiritu sa atin, sa ating kalagitnaan. Lord Jesus, we need you today, O Lord. We need the power of the Holy Ghost, O God, to change our lives, O Lord Jesus, and to use according to your glory, and to be used in the ministry, and to be used, hallelujah, according to your will. Hallelujah. Ilan dito ang willing magpagamit sa ating Panginoon? Hallelujah, hallelujah, na meron pala ng palataya, Lord. Ay ako magpaiwan sa iyong ginagawa. Gamitin mo, Panginoon, ang aking buhay, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang aking isipan, ang aking puso, ang aking bibig, O God. Oh Lord Jesus, gusto ko makita ang fulfillment ng iyong mga salita, Panginoon. Gusto ko matanggap din nila ang pangako na ipinangako mo sa amin. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Ang pangako na ito ay hindi nagtatapos nung araw na iyon, mga kapatid. God is still pouring out His Holy Ghost up until now. Hallelujah. At marami pang tao mga nakakatanggap ng banal na Espiritu Santo ng Diyos hanggang sa ngayon. And if you are not yet filled with the Holy Spirit, this is the right day and the right time where you can receive the power of the Holy Ghost. Never leave this place. Hallelujah, na hindi tinatanggap ang kanyang banal na Espiritu. At kung hindi ka pa minsan pa naglulong sa kanya, it's time for us to be filled once again with His Holy Spirit. Lord Jesus, infill us, O God, and empower us with your Holy Spirit. Lord, we need you. We need you today, O Lord. Alam niyo mga kapatid, ang initial evidence na sila po ay na-infill ng Holy Spirit. Kaya nga nag-mock yung ibang tao eh. Kaya nga sila nagtataka eh. Kaya sila, ano ba nangyayari sa mga yan? Bakit nangyayari? Dahil nakita nila, sila ay nagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila makontrol. The first time you receive the Holy Spirit, you will be filled with the Holy Ghost. You will speak in tongues. Hallelujah. With unspeakable words. May mga words na hindi mo maintindihan. Hallelujah, na iyong sasabihin sa iyong habang ikaw po nakatagap ng banal na Espiritu Santo in the very first time. Hallelujah, they were looking, pero wala sila pakialam, mga kapatid. Because they know it is the power of God. Oh, Jesus. Oh, Jesus, we need you, Lord. You know our lives, oh Lord God. And we surrender it before you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Here we are, Lord God. Nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Ay di namin kaya sa aming mga sarili, O Diyos. But we need you every day of our lives, Lord God. Unite us today, O Lord Jesus. And we ask for repentance, O Lord God. Hallelujah. Every one of us here, O Lord Jesus. Kami po lahat dito, Panginoon, ay nagkakagawa ng mali at pagkakasala. Hallelujah. And we humble ourselves before you. Hallelujah, that you will not live in an unclean vessel, O Lord God. Kaya search us. Hallelujah, search us, O Lord, sa aming mga pagkukulang at sa aming mga pagkakamali. Hallelujah, can we search our hearts right now, church? Oh, Lord Jesus, reveal it to us, oh God. Ipakita niyo po sa amin, nung hindi namin alam, Panginoon, yung mga bagay na aming nagagawang mali, Panginoon. Yung aming mga pagkukulang, oh Diyos. Hallelujah, ipakita niyo po ito sa amin, Panginoon. And sometimes we lapse, oh God, and we miss the point. Hallelujah, but show it to us. Hallelujah, hallelujah. We want you, Lord God.
Hallelujah. Sometimes nahirapan tayong mag-repent, mga kapatid, because we think para lamang yun sa mga makakasalanan. Para lang yun sa mga tao gumagawa ng mga mali, mga kapatid. Hallelujah. Pero minsan, it is because of our pride na hindi tayo nakapag-repent, that we think that we are righteous enough. Pero sa harapan ng Diyos, there's no one righteous. No, not one. Hallelujah. And God resisted the proud. But He gave it grace. He gave it grace unto the humble. Lord, we need you today. Lord, we need your power, oh God. We cannot survive this world, Lord God. Hindi namin kaya sa aming mga sarili. It's only by your grace, Lord. Lord, fill us with your power. Lord, fill us with your Holy Spirit today. Hallelujah. Puspusin niyo po ang bawat isa sa amin ng iyong banal na Espiritu. Come on, begin to worship God right now, just like in the book of Acts. Begin to praise Him, just like in the book of Acts. Hallelujah. Lord, unite your people today, O Lord God, and cleanse us of every filthiness, O Lord. Saturate this place, O God. Sanctify this place, O God. This is holy ground. Come on, open your mouth. Oh, Jesus.